Hindi matitinag ang matatag at malalim na debosyon ng ilan nating mga kababayan sa Poong Jesus Nazareno. Ang Poong Nazareno kasi ang kanilang naging sandigan at lakas sa mga hamong dumating sa kanilang buhay. Ang mga kwento ng inspirasyon at tagumpay, tunghayan natin sa ulat ni Bien Manalo. Nagpapasalamat po ako kasi tinupad niya po yung hiling ko, and sa lahat din, hindi lang naman po board exam yung nahiling, kapati rin po yung mga yung iba pong kahilingan pa. Faith can move mountains. Ito ang aral na natutunan ni Marion Bote. Ang Poong Jesus Nazareno kasi ang kanyang naging sandigan at kinapitan nang kumuha siya ng licensure examination for agriculturist noong 2024. Bitbit ang pag-asa at pananampalataya, lumuwas pa siya ng Quiapo sa Maynila mula sa Nueva Ecija para humiling at taimtim na manalangin sa mapaghimalang Poon. Walang pag-aalinlangan siyang lumapit at nanalig kay Nazareno sa paniniwalang tutuparin ito ang kanyang mga dalangin. Dinala po ako ng mother ko sa Quiapo para manghingi po ng tulong kay Nazareno para sa aking board exam. Marami na din po kasing namamanata, and sinubukan ko na din po, wala naman siguro mawawala pa kung maniniwala tayo sa Poong Nazareno. Pagkapasa niya sa board exam ng taong ding iyon, agad siyang bumalik kay Nazareno para mag-alay ng panalangin. Habang buhay niya, naaniya itong ipagpapasalamat kay Nazareno at magiging instrumento sa iba na huwag mawala ng pag-asa at magtiwala sa gabay ng may kapal. Manalig lang and lumapit kay Poong Nazareno, and siyempre bigyan din nila ng ng action lahat ng gagawin nila, hindi lang po yung dasal. Hanggat buhay ako, yung patotoo talaga ni Nazareno sa akin, talagang wala akong masasabi. Super blessed ako na nabago sa buhay ko sa akin. Hindi makakalimutan ni Al Santiago ang pagbabagong ginawa ng Poong Jesus Nazareno sa kanyang buhay. Taong 2015 nang malugi ang kanyang canteen business at malubog siya sa utang na umabot ng mahigit 1 milyong piso. Maraming beses na rin aniyang nagtago siya sa kanyang mga pinagkakautangan, pero ang Poong Nazareno ang kanyang kinapitan sa panahong lugmok siya at halos gumuho ang kanyang mundo. Sobra yung nagawang tulong sa akin ni Nazareno. Pero nung sumimba ko ng 2015, iniyak ko sa kanya lahat-lahat. Sabi ko, paglabas ko ng simbahan, bigyan mo ko ng sign. Pag may bumati sa akin na 3, ibig sabihin, this is the sign para mamanata ako. Ikalawang buhay niya nang maituturing ang pagsagip sa kanya ng Poong Nazareno. Nagkaroon siya ng magandang trabaho, nabayaran ng mga utang at naging maayos na rin ang kanyang pamumuhay. At magmula noon, naging panata na niya ang makipagsiksikan tuwing traslasyon, mahawakan at masilayan lang ang Poong Jesus Nazareno at mailapit ang kanyang mga panalangin. Nazareno, maraming salamat sa lahat ng biyaya na binibigay mo sa buhay ko. From the start hanggang ngayon, na kahit mag-isa na lang ako, nandyan ka palagi, sandigan ko. Sa murang edad pa lang, iminulat na si Sofia Luis ng kanyang mga magulang sa pamamanata kay Poong Jesus Nazareno. Dito siya nagsimulang maglingkod sa simbahan sa kanilang lugar sa Bicol. Ang pagkakataong ito ang kanyang naging paraan para mahikayat ang iba pang gaya niyang Gen Z na magkaroon din ng matatag na debosyon kay Nazareno. Makita ko yung buhay ko, makita ko yung sarili ko. Kasi nung mas naging nakilala ko si Nazareno, kasi youth din po ako, parang nagsiserve din po ako sa simbahan. So parang mas naging malalim po yung pananampalataya ko sa kanya. Saka hindi po ako agad-agad sumusuko. At nang magsimulang mag-aral ng kolehiyo sa Maynila, una niyang destinasyon ang simbahan ng Quiapo para taimtim na mag-alay ng panalangin sa Poon. Naging routine na rin niya ang dumaan sa Quiapo Church para magsimba pagkatapos ng klase.
ang Poong Nazareno ang nagsisilbi niyang lakas at gabay sa kanyang pag-aaral at sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sana tulungan niya kami sa pag-aaral, tulungan niya kami sa everyday life namin kasi hindi madaling mabuhay lalo na sa panahon ngayon. So sana po lagi lang siya nandyan para sa amin kahit na marami kami kasalanang nagagawa. Sana bukas pa rin siya para matulungan kami sa lahat ng bagay po. Patunay lamang sina Marion, Al at Sofia kasama ang milyon-milyong deboto ng Poong Jesus Nazareno na walang imposible at lahat makakaya sa matatag at matibay na pananampalataya sa Poong May Kapal. Padre Jesus Nazareno. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.